Ihanda Lenji sarili essay biyayang darating, essay panalangin ng pasasalamat tuwing umaga. Gumising ka ba ngayong umaga na may bigat sa iyong puso? Pakiramdam mo ba ay napapalibutan ka ng kadiliman kahit na sumisilip na ang araw? Inisip mo ba kung paano mo haharapin ang araw na ito, kung saan mga hamon, problema at pangamba ang naghihintay? Kapatid, ipinahahayag ko sa iyo ngayon, huwag matakot. Dahil ang Diyos ay kasama mo. Nasusulat sa awit 143:8, iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa umaga, sapagkat sa iyo ako tumitiwala, ipakita mo sa akin ang daan na aking lalakaran, sapagkat itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Ang umaga ay hindi lamang simula ng bagong araw. Ito ay isang patunay na binigyan ka ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Isa pang araw para umunlad, isang araw para magpatawad, isang araw para magpasalamat, isang araw para magsimulang muli. Sa susunod na ilang minuto, sasamahan kita sa isang espiritual na paglalakbay. Isang panalangin na magpapabago ng iyong araw, ng iyong linggo, ng iyong buhay. Magsimula tayo na punuin ang ating puso ng pasasalamat, ihanda ang ating espiritu para sa mga biyayang darating at yakapin ang kapangyarihan ng panalangin tuwing umaga. Manatili ka hanggang sa dulo upang matanggap ang espesyal na panalangin na gagabay sa iyo sa buong araw mo. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito sa sinumang kailangan ng basbas sa kanilang buhay. I-click ang notification bell para hindi ka makaligtaan na ating araw-araw na umaga ng panalangin. Alam mo ba na ang mga unang sandali ng iyong umaga ang pinakamakapangyarihang panahon para sa panalangin? Bago pa man pumasok ang ingay ng mundo, bago pa man dumating ang mga alalahanin at kaguluhan ng araw, may tahimik na espasyo kung saan maaari mong marinig ang tinig ng Diyos. Sinabi sa awit 5:3, Panginoon, sa umaga ay didiringgin mo ang aking tinig. Sa umaga ay ihahanda ko ang aking panalangin sa iyo at maghihintay ako. Kapatid, kapag tayo ay nagdarasal sa umaga, tayo ay naglalagay ng pundasyon ng panalangin para sa buong araw. Tayo ay nagdedeklara na bago pa man natin harapin ang mundo, haharapin muna natin ang Diyos. Maaring nagtataka ka, bakit kailangan sa umaga? Hindi ba pwedeng anumang oras? Naman pwede tayong manalangin anumang oras. Pero may kakaibang biyaya ang ibinibigay ng Diyos sa mga naghahanap sa Kanya sa unang bahagi ng araw. Gaya ng hinihintay ng lupa ang unang sinag ng araw, ganon din hinihintay ng ating espiritu ang unang pagpapala ng Diyos sa umaga. Naalala ko ang isang panahon sa buhay ko kung saan ako ay lubhang nahihirapan. Gumising ako isang umaga na puno ng takot at pag-aalala. Pero sa halip na unang buksan ang aking cellphone o mag-browse ng social media, lumuhod ako at nagdasal. Sa sandaling John, pumasok sa aking puso ang mga salita ng awit 46:5, ang Diyos ay nasa gitna niya, hindi siya mababagabag, tutulungan siya ng Diyos sa pagbubukang liwayway. Kapatid, habang tayo ay nagdarasal ngayon, ihanda natin ang ating mga puso upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos sa bagong umagang ito. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang simpleng, salamat po. Ito ay isang malalim na pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sa awit 104 sinasabi, pumasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pasasalamat, at sa kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa Kanya, at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Ang pasasalamat ay isang pintuan patungo sa presensya ng Diyos. Kapag tayo ay nagpapasalamat, tayo ay nagbubukas ng daanan para sa higit pang pagpapala. Kahit sa gitna ng kahirapan, mayroong dahilan para magpasalamat. Kahit sa pinakamakapal na kadiliman, mayroong liwanag na dapat ipagpasalamat. Sa katunayan, ang pasasalamat ay hindi lamang para sa mga bagay na meron tayo o natanggap natin. Ito rin ay para sa mga bagay na hingi natin pero hindi ibinigay, dahil alam ng Diyos na hindi ito para sa ating ikabubuti. Ang pasasalamat ay hindi nakadepende sa mga pangyayari. Ito ay isang desisyon ng puso, isang pagpili na makikita ang kabutihan ng Diyos kahit sa gitna ng bagyo. Kaya ngayon sa umagang ito, simulan natin ang ating panalangin na may pasasalamat sa ating puso. Dahil kapag tayo ay nagpapasalamat, tayo ay naghahanda para sa mga biyayang darating.
Ang aklat ng mga awit o salmo ay isang kayamanan ng mga panalangin at papuri. Ito ang pinakamalalim na ekspresyon ng puso ng tao sa Diyos. Si Haring David, na sumulat ng karamihan sa mga salmo, ay nakaranas na maraming pagsubok at pagdurusa. Subalit sa gitna ng lahat ng iyon, hindi niya kinalimutan ang kahalagahan ng pasasalamat. Sa awit 1, sinabi niya, "Ako'y magpapasalamat sa Panginoon na aking buong puso. Aking ipakikita ang lahat ng iyong kamanghamanghang magagawa." Paano naman tayo? Kaya ba nating magpasalamat ng buong puso? Kahit na ang buhay ay mahirap, kahit na ang daan ay madilim? Tingnan natin ang ilan sa mga salmo na magbibigay sa atin ng lakas para magpasalamat. Awit 124. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsasaya at magagalak dito. Awit 23. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Awit 28. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Sa Kanya tumiwala ang aking puso, at ako'y tinulungan. Awit 56. Sa panahon ng aking katakutan, ako'y tatiwala sa iyo. Sa Diyos pupurihin ko ang Kanyang salita. Sa Diyos inilagak ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Sa mga salitang ito, makikita natin na ang pasasalamat ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng salamat. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos, sa Kanyang pangako, at sa Kanyang pagmamahal. Upang tunay na maranasan ang kapangyarihan ng pasasalamat sa umaga, mahalaga na magkaroon tayo ng isang ritual o gawain. Hindi ito kailangang komplikado. Maaari itong maging isang simpleng gawain na nagpapaalala sa atin na kabutihan ng Diyos. Narito ang ilang mga praktikal na hakbang para sa isang epektibong ritual na umagang pasasalamat. Una, simulan ang iyong araw sa tahimik na lugar. Bago pa man buksan ang iyong cellphone o makipag-usap sa sinuman, hanapin ang isang tahimik na sulok kung saan maaari mong marinig ang tinig ng Diyos. Pangalawa, magbasa ng isang salmo o bahagi ng banal na kasulatan. Hayaan mong baguhin ng salita ng Diyos ang iyong pananaw at perspektibo. Pangatlo, magdasal ng pasasalamat. Magpasalamat sa 3 bagay na nangyari kahapon, at 3 bagay na hinihintay mo ngayong araw. Pang-apat, magdasal para sa iba. Kapag tayo ay nagdadasal para sa iba, tinutulungan tayo ng Diyos na makita na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. Ngunit ano ang mangyayari kung hindi mo naramdaman ang pasasalamat? Paano kung gumising ka na may mabigat na puso at walang dahilan para magpasalamat? Kapatid, ang pasasalamat ay hindi palaging isang pakiramdam. Minsan, ito ay isang disiplina. Ito ay isang desisyon na ating kalooban na magpasalamat kahit na hindi natin nararamdaman. At kapag pinili nating magpasalamat kahit sa gitna ng kahirapan, nagkakaroon tayo ng espiritual na kapangyarihan na lampas pa sa ating pangunawa. Sa mga salmo, makikita natin ang mga iba't ibang ekspresyon ng panalangin. May mga salmo ng pagsisisi, may mga salmo ng pagyak, may mga salmo ng pagdurusa. Ngunit mayroon ding mga salmo ng umaga, mga salmo na partikular na isinulat para sa mga unang sandali ng araw. Halimbawa, sa awit 14 na, sinasabi ni Moises, "Punan mo kami ng iyong kagandahang loob sa umaga, upang kami ay makaawit sa kagalakan at matuwa sa lahat ng aming mga araw." Kahanga-hanga ito. Si Moises, na namuno sa mga Israelita sa loob ng 40 taon sa ilang, ay nagpapahayag ng pangangailangan na mapuno ng kagandahang loob ng Diyos tuwing umaga. Ito ay tulad ng isang tasa na kailangang mapuno bago magsimula ang araw. Kapag ang ating espiritu ay puno ng kagandahang loob ng Diyos, tayo ay may kapasidad na harapin ang anumang pagsubok o hamon. Sa awit 50:16 na, sinabi ni David, "Ngunit ako'y anit ng iyong kapangyarihan, ako'y aawit na malakas ng iyong kagandahang loob sa umaga, sapagkat ikaw ay naging kanlungan ko at ampunan sa araw ng aking kahirapan." Hindi sinabi ni David na kakanta siya kapag nawala na ang kanyang kahirapan. Sinabi niya na siya ay kakanta ng kagandahang loob ng Diyos sa gitna ng kanyang kahirapan. Kapatid, ano ang naririnig mo sa umaga? Ang tinig ba ng pag-alala at takot? O ang awit ng pasasalamat at pagpupuri? Piliin natin ang awit ng pasasalamat. Piliin natin ang panalangin ng pagpupuri. Sabi nga nila, kapag ikaw ay nagpapasalamat para sa mga natanggap mo na, mas marami pang pagpapala ang darating. Hindi ito tungkol sa pagiging materialistiko o sa paghahangad ng mas maraming bagay. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang Diyos ay isang mapagbigay na Diyos at nais niyang pagpalain tayo. Ano ba talaga ang kahulugan ng paghahanda para sa darating na biyaya? Una, ito ay nangangahulugan ng pagtitiwala na ang Diyos ay may plano para sa atin.
Nasusulat sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-isip na aking inisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-isip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Pangalawa, ito ay nangangahulugan ng pag-asa sa Kanya kahit hindi natin nakikita ang buong larawan. Sa awit 62:5, sinabi ni David, kaluluwa ko, tumahimik ka lamang sa Diyos, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Pangatlo, ito ay nangangahulugan ng pananalig na ang Diyos ay gumagawa sa mga eksena. Sa Roma 8:28, sinabi ni Pablo, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa Kanyang nasa. Sa pagdadasal natin tuwing umaga, tayo ay nagdedeklara ng ating pananampalataya. Tayo ay nagsasabing, Diyos, naniniwala ako na Ikaw ay gumagawa sa aking buhay. Naniniwala ako na may mga pagpapala kang inihanda para sa akin. Kaya sa umagang ito, ihanda natin ang ating mga puso para sa mga biyayang darating. Magpasalamat tayo para sa mga pagpapalang natanggap na natin, at maniwala na mayroong higit pa. Marami sa atin ang gumigising na balisa sa umaga. Inaalala ang mga bayarin, trabaho, mga relasyon, at ang hindi tiyak na kinabukasan. Ngunit sinabi sa atin sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na di masayod ng pag-isip, ay magingat na inyong mga puso at mga pag-isip kay Kristo Jesus. Pansinin mo, sinasabi rito na ang panalangin may pagpapasalamat ang kalaban ng pagkabalisa. Sa tuwing inisip mo ang mga problema mo, bawasan mo ito sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Para sa bawat pag-alala, maghanap ka ng isang dahilan para magpasalamat. Kung ikaw ay nag-alala tungkol sa pera, magpasalamat ka sa mga bagay na mayroon ka na. Kung ikaw ay nag-alala tungkol sa kalusugan, magpasalamat ka sa mga bahagi ng katawan mo na gumagana pa rin na maayos. Kung ikaw ay nag-alala tungkol sa iyong mga anak, magpasalamat ka na sila ay buhay at nasa iyong buhay. Maaring inisip mo, pero paano kung napakalalim na aking mga problema? Paano kung napakadilim na sitwasyon ko? Kapatid, kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong mga bituin na nagniningning. Kahit sa pinakamalamig na taglamig, mayroong mga bahid na init. Kahit sa pinakamabigat na pagsubok, mayroong mga bahid ng awa ng Diyos. Sa Panaghoy 3:22, sinasabi, ang kagandahang loob ng Panginoon ay hindi nagkukulang, sapagkat ang kanyang mga kaawaan ay hindi nagwawakas. Sila'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapa. Pansinin ang mga salitang bago tuwing umaga. Ang bawat bagong araw ay nagdadala ng bagong awa, bagong lakas at bagong pag-asa. Kaya sa halip na gumising na balisa, piliin nating gumising na may pasasalamat. Sa halip na gumising na nag-alala, piliin nating gumising na nagpupuri. Habang tayo ay nagdarasal ngayon, isipin mo na hindi ka nag-iisa. Libu-libong iba pa ang nananalangin kasama mo, hinihingi ang presensya ng Diyos sa kanilang umaga. May isang espesyal na uri ng kapangyarihan na dumarating kapag ang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa panalangin. Sinabi ni Jesus sa Mateo 11:20, sapagkat kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Kaya habang tayo ay nananalangin ngayon, hayaan mong madama mo ang presensya ng komunidad, ang presensya ng sambayanan ng Diyos, at higit sa lahat, ang presensya ng Diyos mismo. Hindi ka nag-isa sa iyong pakikibaka. Hindi ka nag-isa sa iyong panalangin. Hindi ka nag-isa sa iyong paglalakbay ng pananampalataya. At habang tayo ay sama-samang nananalangin, hayaan nating isipin natin ang mga nangangailangan na ating mga panalangin. Para sa mga may sakit, dalangin natin ang kagalingan. Para sa mga nagluluksa, dalangin natin ang kaaliwan. Para sa mga nawawalan ng pag-asa, dalangin natin ang panibagong lakas. Para sa mga nagugutom, dalangin natin ang pagkain. Para sa mga walang tirahan, dalangin natin ang kanlungan. Para sa mga nasa kadiliman, dalangin natin ang liwanag. At para sa bawat isa sa atin, dalangin natin ang presensya ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Sa pagtatapos ng ating panalangin ngayong umaga, hayaan mong maalala mo na ang bawat umaga ay isang regalo. Ito ay isang bagong pahina, isang bagong simula, isang bagong pagkakataon para maranasan ang pag-ibig at awa ng Diyos. Nasusulat sa awit 145:18,
Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kaya sa umagang ito, hayaan mong tawagin natin ang pangalan ng Panginoon. Hayaan mong ibigay natin sa Kanya ang ating mga pasasalamat, ating mga pag-asa, at ating mga pangarap. Hayaan nating manalangin. Makapangyarihang Diyos, Ikaw ang Diyos ng umagang ito at ng bawat umagang darating. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Salamat po sa pagbibigay sa amin na isa pang araw, isa pang pagkakataon para maranasan ang iyong kabutihan. Sa umagang ito, aming itinatataas ang aming mga puso sa pasasalamat. Salamat po sa buhay, sa kalusugan, sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa lahat ng biyayang ibinibigay mo sa amin. Ihahanda po namin ang aming mga sarili para sa mga biyayang darating. Naniniwala po kami na ikaw ay mayroong magagandang plano para sa amin, mga planong magbibigay sa amin ng pag-asa at kinabukasan. Hinihiling po namin ang iyong gabay sa araw na ito. Tulungan mo po kaming makita ang iyong kamay sa lahat ng aming gagawin. Tulungan mo po kaming maging liwanag sa isang mundong puno ng kadiliman. Sa ngalan ni Jesus, dalangin namin ito. Amen. Salamat sa iyong pakikinig sa panalangin ito sa umaga. Kung ito ay nagpala sa iyo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito sa iba. Ihanda ang sarili sa biyayang darating, sa panalangin ng pasasalamat tuwing umaga. Mag-subscribe ng gayon upang makasali sa ating pang-araw-araw na umagang panalangin. I-click ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng bawat video ng panalangin. Magsama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya, araw-araw. Magandang umaga sa iyo, kapatid. Naway pagpalain ka ng Diyos ngayong araw at sa mga darating pang araw. Paalam.